siyang tulala. Lagi tulala. Lagi Oh. Yan. Lagi siyang tulala. At kaya sabi ko ulit natin subong. Minsan, Pero hindi naman po lasing. ayun, naku, minsan muli ng gabi, lasing na yun. Lasing. Hello mga Momenter! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan po natin ang nakakalungkot po na nangyayari ngayon kay Bong. Pero bago po natin pag-usapan yan, ako po'y maglalambing sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking munting channel, paki-subscribe po at paki-like po kung naibigan ninyo ang ating kwentuhan. Ganun din po, patuloy nyo pong suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, na ang nag-vlog po dyan ay si Boss Dave. Ang lahat po ng mga kagwangs, 6 po yan. Ang aking pong mga kasamahang reactors, ang mga kaibigan po ni Ka-Business at saka ni Papa Dins. Ayan na po, nasa screen po ang aming mga channels. At syempre po, ang lahat po ng mga charity vloggers na totoong tumutulong sa mga nangangailangan, sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. Marami pong salamat sa patuloy ninyong panonood at pagsuporta. So, eto na nga po pagpatuloy natin o pag-usapan na natin itong ang nangyayari kay Bong. Marami na sa inyo, alam ko, nakapanood nung dalawi ni Naka-Business at ito ngang huli, sinaintoy ang bahay nila Bong. Wala na halos natirang gamit or wala na nga talaga, di ba? Nailabas na yung mga kama, yung mga ultimo daw yung mga damit, may nakakita na isang bag yung dala-dala at maaaring nandun yung mga bagong bili niya. Sabi nga ni Intoy, di ba? Hindi basta-basta yung mga huling binili nitong damit, di ba? Yung mga jersey, mga original yon na ang pinakamababa yata dun ay 500. So, ultimo yung mga grills, di ba? Ng bintana, pintuan, siguro lahat ng may bebenta mo kung naibenta na. Mga lamesa, silya, wala na talaga. May mga nagsasabi na baka naman daw maglilipat si Bong ng bahay dahil may nakarinig nga raw na ayaw na raw niya diyan tumira dahil daw maraming mga chismosa, marami raw mga marites. Pero ako naman naniniwala ako na hindi yan maglilipat, talagang siguro talagang binenta niya. Ako sa paniniwala ko, maaaring binenta niya yan, magamit yan, para syempre, meron siyang, pambili ng kanyang kinahihiligan kasama ng kanyang mga barkada. So, ang nakakalungkot lamang dito ay yung naikwento ni Damulag, di ba? O mas lalong nakakalungkot ay itong ngang naikwento ni Damulag sa kanila, sila nag-uusapan sila dyan ng mga kagwang. So, itong na ikwento ni Damulag na talagang nakakalungkot. So, panoorin po muna natin ito mga ka-business bago tayo muling magpatuloy. Bong! Sabi ko naman, ikaw ba nabinayang mo? Ano daw ang sagot sa inyo pagka tanong niyo po Wala na... daw siyang pagkain. Anong walang pagkain? Sabi ko ganun. Sabi mo, pinapautang ka dun sa itaas ng pagkain. Ba't hindi siya pumunta sa bahay? Kay Ka-Business. Sabi ko nga, pumunta ka dun may pagkain eh. Pinapalam naman ako na doon, nagpaalam ako. Hindi yung dahilan, mga business. Hindi yan sa pagkain. Pagkain. May bisyo po yan siguro. Hindi lang siguro. Bisyo talaga. Bisyo talaga. Bisyo talaga. At saka ano po eh. Ha? Marumi na siya, no? Madulis na siya. Madulis na. Tsaka lagi siyang lasing. Kasi ito mga business, no? Sabi ng pinsan ko, pumunta daw doon sa ilo ni Ate Heidi nung nag-utang ng 300. Nung hindi pinautang ng 300, nagwala. Tapos yung nakikita ko siya doon, hindi ko lang siya pinansin. Nung hindi pa, wala pa ako, hindi pa Hindi ka pa nakabalik. nangangalkal siya sa basura. Sabi niya, wag kang maingay ha. Sabi niya ganyan, wag mo kang maingay kay Ka-Business, sabi niya. Totoo yan, nakita ko sa doon. Madumi na talaga siya. Yung yung buhok niya. Parang katulad na dati na dami ng alikabok. Oo, totoo yan. Oo. Tatulad mo kay nanay. Kahapon, sabi ko, Bong. Di ba? Bigyan kita ng... Tigas-tigas na yung mga buhok, di ba, kuya? Oo. Ano ba kaya? Yan pa rin eh. Oo.
Yung mga damit niya, may mga damit siyang bago na eh. Yung mga Sabi jersey. nga Ninit, mga jersey, mamahalin daw yun. Opo, mamahalin yun. Alin yun ay. Isang umaga, kita ko, isang puno ang bag papunta doon. Ano kaya dala ni Bong? Punong-puno. Ang bag niya. Baka yun na nga yun, mga damit na niya. Yun na yun. Yun na yun. Sayang naman, puro ano yan eh, puro, hindi yun yung tig 100 lang na Mahalin damit. daw po yun eh. Tig 500, tig 900, 700, yung mga damit na. Tuwang-tuwa naman po ang mga ano doon, mga barkada. So, ayan na nga po yung sinasabi ko, no? Na nakakalungkot, nakakagulat na si Bong ay nagwawala na. Di po ba? Kasi ako, no, matagal na rin tayo nakasubaybay kay Bong. Ewan ko lang kung may na-miss ako or baka hindi lang naiba-vlog. Pero alam natin na harmless si Bong. Hindi yan nagwawala. Pero doon sa balita na yan ni Damulag na nung hindi na pagbigyan si Bong ay nagwawala siya, there's something na mas mabigat. Ako sa tingin ko, mukhang hindi lang yung bisyo ni Bong ang tila nagpapaganyan no, sa ugali niya. Parang may mas malalim pa. Kasi hindi kaya, ito sa tingin ko lang, hindi kaya parang talagang dumadanas na ng matinding depression si Bong. So, ano yung pinagbubuhatan niyan? Kasi ako sa tingin ko, talagang si Bong, gustong-gusto niya na niyang magkaroon talaga ng sariling pag-ibig o pamilya. No? Buhay pag-ibig o love life. Kasi pansinin ninyo po, nung bumalik siya kay ka-business, di ba? Buhat nung siya yung nawala, bumalik siya. Okay naman siya eh. Okay siya, lalo na nung na-prepare siya kay Kyla. Tingnan niyo po nung mga panahon na nanliligaw siya kay Kyla, nandun si Kyla, di ba? Ang ganda ng aura ni Bong. At kitang-kita sa mukha niya, hindi mo po pwede maitago sa mukha niya yung kanyang kasiyahan, di ba? Katuwaan. At saka lagi siyang malinis, di ba? Yun na nga lang, si Kyla ay bigla-bigla na lang ding ayaw na, no, pumunta kinaka-business dahil sa kanyang mga sariling dahilan. Buti na nga lang, nang pag-alis si Kyla ay nag-tour sila ka-business. Kasama si Bong, ayun nga, nakakatawa nga, di ba? Sumama si Bong for the first time kung napanood si Bong na sumama sa tour. So, nakita natin ang pagbabago ni Bong, di ba? Nagsasayaw siya. Dati ayaw sumayaw niyan. And then, nag-church siya. And yun nga, malinis sa katawan. Ayan pa nga, namili pa siya ng mga damit niya na hindi basta-basta nga yung mga damit. So, all of a sudden, bigla-bigla na lamang itong hindi na nga lang pumasok. Kung papansinin niyo, kaya marami rin mga naghihinala na baka raw makikipagkita kay Clarissa. Dahil, biglang-bigla, kaya aksidente lang na paparating si Clarissa, bigla naman siyang ganyan na bigla na lang siyang nawawala kay ka-business. Kasi alam natin si Bong, meron na rin, may cellphone yan. At saka diba alam natin may kaibigan si Clarissa dyan, nakakabali-balita yan. O baka mamaya pagka na pupunta siya sa mga kaibigan niya, may mga cellphone yun, baka napapanood nga yung pagdating ni Clarissa at maaaring nabibiro-biro siya. Hindi kaya itong si Bong ay kahit papaano, hindi natin kasi alam yung mga pinag-uusapan nila dyan ng kanyang mga kaibigan. Hindi kaya kahit papaano, nagkaroon ito ng pag-asa or hoping na sa pag-uwi ni Clarissa ay makikipagkita pa uli ito sa kanya. And then finally, nung nalaman niya na hindi na nga, ayaw na nga ni Clarissa makipagkita. Siyempre, napapanood niya na rin yung vlog nito. And pati yung mother ni Clarissa, di ba? Pati yung anak ni Clarissa. And sabi nga natin, merong kaibigan dyan si Clarissa. At sinasabi talaga nito na hindi na. Baka hindi kaya yun ang nakapag-depress kay Bong. Na kahit sinasabi niya sa pakikipag-usap ni ka-business sa kanya na mahal ba si Clarissa? Pupunta ka ba kay Clarissa? Lagi niya sinasabi na hindi. Ayaw ko na nga dun di ba? Alam natin na si Bong ay yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Hindi niya ipinapakita kung ano yung nararamdaman niya, di ba? Iba yung sinasabi ng bibig niya doon sa ginagawa niya. Prove natin yan, di ba? Nung nakaraang pag-alis niya, hindi na siya nagpakita. Sabi niya, hindi niya na nga raw mahal si Clarissa dahil doon sa ginawang pakikipag-break. Pero tingnan natin kung ano, di ba? Alam natin kung ano yung nangyari.
So ako sa tingin ko, iyan talaga. Sobrang depressibong. Kaya parang alam natin na gumagamit. Pero ngayon, parang mas malala. Parang kumbaga parang ano bang tawag dito? Parang wala na talagang direksyon ng buhay niya. Kahit sabihin mo na nandiyan si naka-business, nagpaparamdam ng pagmamahal ng ka-business family, ang mga kapatid niyang kagwangs, talagang meron siyang something na hinahanap. At yun nga yung pagkakaroon ng espesyal na babae sa buhay niya. And nahahalata ko na yan nung nagtutour sila. Especially nung hindi na nga nagpapakita si Kyla dyan. Sa tour nila, pagkakausap niya yung mga kagwangs, biruan niya, lagi niya sinasabi no, kulang ang babae, di ba? Lagi ang kailangan ng may girl, di ba? Babae, chicks, di ba? Manluligaw. Lagi yun ang ano niya, lagi yun ang bukang bibig niya. Maaaring dinadaan niya lang sa biro, pero sa kaibuturan ng puso niya, yun talaga ang kailangan niya. Ang babaeng makakatuwang niya, ang babaeng magmamahal sa kanya. So sinasabi nila, kahit na magkaroon ng babae yan, babalik yan sa bisyo. Kasi may talamak na nga sa bisyo si Bong. Pero maaaring po pwedeng hindi kagad-kagad mawala yon. Pero, di ba, who knows? Na kapag ka talagang nagkaroon ng tunay na pag-ibig si Bong, maaaring hindi isang click mawawala yan. Pero, unti-unti yan. Ako naniniwala ako si ka-business yan din ang ayan din ang naiisip na solusyon upang kahit papaano ay magbago si Bong, no? Gumagawa naman ng paraan si naka-business, di ba? Inirereto niya, inihahanap nila ng babaeng magmamahal kay Bong. Kaya lang, hindi nga, kumbaga, wala pa sa panahon hindi pa makitaan. So, paano kaya, no, ang dapat natin gawin dyan? Tsak naman, pag hinanap ni ka-business yan, magtatago yan. Tsaka ilang pong beses na rin sinabihan niya ni ka-business, hindi naman kulang si naka-business dyan, di ba? Pero ayan pa rin ang nangyayari. So, ayun po, ako yun ang opinion ko Sa tingin ko talaga, hanggat hindi nakakakita si Bong ng babaeng magmamahal sa kanya, ay ganyan at ganyan ang mangyayari. At sana nga, wag nang maulit yung naikwento ni Damulag na nagwala siya, no? Kasi may kasama na talagang, ako naniniwala, may kasama ng depresyon, init ng ulo, and patong-patong na siguro. So nakakaawa naman si Bong, no? Lalo't sinabi ni Damulag na yung itsura ngayon ni Bong ay tila katulad nung dati na naglalagkit ang mga buhok. Sabi ni Damulag, puno-puno ng alikabok. Naku, na-imagine na natin. At wala raw araw na hindi kasi si Bong. So, with that, mga ka-business, mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-ingat po tayong lahat, and God bless. Tayong lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.